Hello, magandang gabi sa inyo lahat. I'm so sorry wala tayong pre-show shoutout kasi nagmamadali po ako. Bawi ako bukas siguro, no? Maraming salamat sa suporta kahit na nagagalit kayo sa akin mga nakikinig. Maraming salamat pa rin. So ito yung panoorin natin mga kababayan ko. Ito ay pinasa ni Sir Jan Seba sa akin sa Rated K, no? 6 years ago na itong video na to. Mga kalarong hindi nakikita ni Precious daw. So panoorin natin to. Precious ay yung bata. Yung bata ba? Noong nakaraang araw, tinupok ng sunog ang isang bahay sa Quezon City. Naabo ang lahat. Pero ang batang maliit na naiwan sa loob ng bahay ay himalang buhay. Usap-usapan ngayon kung paano nakaligtas ang batang yan mula sa sunog. Ang sabi ng mga magulang mismo, So dahil doon, kababalaghan na. ay mayroong kababalaghan na Sabi ko sangkot na sa eh. pangyayari. Totoo nga kaya na nakaligtas ang bata dahil sa kalarong di nakikita? Naiwan sa loob Ganun pagka, alimbawa mga kababayan ko, pag may isang bagay na parang mahirap paniwalaan, kahit na alam naman natin na may na pwedeng may logical explanation, na pwedeng halimbawa doon sa part na pinagtaguan lang ng bata hindi inabot ng apoy sa di malamang dahilan, na pwede naman ma-explain ng lohika, talagang ipipilit pa rin natin na may kababalaghan. Ako, to be honest, minsan ganyan din ako, no? Parang nasa culture na kasi natin yan eh. Yung halimbawa, di ba dati, hindi naman lihim sa inyo na ako'y nadisgrasya sa motor dati. Yung dahil nadisgrasya ako sa harap ng bahay na tisa, na kilalang haunted house daw. Parang, or halimbawa, kasi kasama ko si Sir Gary noon, galing kami sa bahay na pula noon eh. Nung nadisgrasya kami, di ba, nabalian ako ng tuhod. Nagkikwento kami ni Sir Gary habang nasa loob kami ng ambulansya. Sabi gano'n sa ni Sir Gary, hindi ba Sir Bungo na dahil nabulabog natin yung kaluluwa sa bahay na pula, kaya tayo nadisgrasya? Di ba? Parang na natin yon, parang automatic na sa isip natin yon, na kahit na pwede naman kasing dahil doon sa nakaharang, kasi ang pagkakalo ko may nakaharang na parang steel bar doon na na dumula sa gulong namin eh. Pero dahil, alam mo yun, parang ayaw lang ako sa sarili ko, part of me, para lang hindi magmukhang tanga-tanga lang akong magmaneho. Na pwede namang dahil sa katangahan ko din magmaneho, kaya nangyari yon. Mas maganda kasing manisi ka na lang ng iba eh. Whether yan ay paranormal or hindi. Kaysa magmukha kang tanga. Parang nasa na natin talaga yan. Nasa culture na natin yan. ng nasusunog na bahay ang 4 na taong gulang na si Precious Tabuena. Sinubukang isalba ng mga kaanak ang bata, pero dahil sa nakakandadong pinto at sa lakas ng apoy, Ba't naman kayo magkakandado? Mag-iiwan kayo ng bata tapos nakakandado. Ano ba? na siya nailabas pa. Nakala ng pamilya na kasamang naabo ang bata. Laking gulat nila nang makitang buhay ang bata sa sulok ng nasunog na kwarto. Pero kinda miracle yun. Miracle na in the sense, hindi naman magical na miracle. Parang miracle siya na nagkataon, talagang maswerte yung bata. May logical explanation naman, pero hindi mo alam kasi kung paano gagalaw ang Diyos para maligtas yung isang tao, 'di ba? Pwede naman kasing confirmation bias 'yon. Pero some of us ituturing nating milagro, for example, may hinahabol kang eroplano. Sobrang paghabol, sobrang traffic ng daan. Malilate ka na sa eroplano. Hahabulin mo yung eroplano palipad na Hindi ka umabot. 'Di ba? Di galit na galit ka. Nung hindi ka nakaabot yun pala
nag-crash yung eroplano. Iiral yung confirmation bias mo nun. Na, kaya pala hindi ako pinahintulutang sumakay sa eroplano. Di ba? Pero some of us, kinoconsider na miracle yon na ganun yung nangyari. Parang yung isang kwento, no? Di ba? Nagkaroon ng gera sa Israel nun. May isang, sinong celebrity ba yon? Yung sinabi niya na mabuti daw ang Diyos sa kanila kasi na-cancel, parang may nangyari na yung flight nila hindi natuloy. Ay, si Chinkitan yata yun. Wait lang, i-search natin. Chinkitan ba yun? Chinkitan, Israel. Ito. Ito yung binuran niya na tong post na to kasi marami na offend. Ang sabi niyang ganun kasi, God timing is always perfect. In the midst of our excitement, we were ready to go to Israel to visit the Holy Land. But just before we left, attack happened, so we were spared. Imagine if war broke out when we were there. This reminds us all to trust in God's timing and goodness. Even when things don't make sense, we might question why things happen, but God is always looking out for us. Our plans might get delayed, but if we believe in God's guidance, His plan for us will come together. Parang maraming na-offend dito sa post niya na to kasi parang pinalalabas niya na siya lang ang mahal ng Diyos. Parang hindi siya pinapunta doon dahil hindi mahal ng Diyos yun, kaya nagkaroon ng gera dun sa Israel. Parang yun ang dating kasi, although na alam ko naman na hindi naman mean ni Chinkitan yun, pero dito kasi umiral yung pagka-confirmation bias niya na God's timing daw yun, na dahil kung pinahintulutan silang umalis papuntang Israel, baka kasama sila dun sa na-stranded dun dahil sa gera. 'Di ba? Kaya lang dahil dun sa pinost niya na yun, dami nagalit sa kanya na parang ikaw lang bang anak ng Diyos? Na ikaw lang yung naligtas. Tapos yung mga nandun, karapat dapat ba yun na masangkot sa gera? May mga inosenteng tao din naman doon, di ba? Anyway, ang gusto ko lang ipalitaw dito, lahat kasi may explanation para sa atin na magical pagka may nangyaring hindi natin inaasahan. Kalaro ko. Sabi niya thank you daw sa angel niya, nakalaro niya daw. Kalaro ko. Hanggang ngayon, usap-usapan at palaisipan kung paano nga ba nakaligtas ang 4 years old na si Precious Tabuena sa malaking sunog na tumupok sa tinitirhang compound. May kausap na akong punerarya kung sakasakali Ooh! Serve na ako isang casket. Kaya lang nangyari. May pera ka pang Joke lang po Hindi kasi parang minsan yung mga ganong kwento parang barbero namin na syempre nasunugan kayo, ang dami yung tapos parang nagyayabang ka pa na nagpa-reserve na ako ng casket. Parang di ba? Yun nga, boy siya. Yun. Imposible. Matutulis yung ng bite wire. Kaya imposible ring makadaan siya dun. Nung nandun na kami sa labor, tinignan kagad siya ng mga doktor doon. Clear yung baga ng bata. Wala siya nalanghap na usok. Mahirap paniwalaan na nakaligtas yung bata. Himala o kababalaghan? Sabay may Sa edad ganun niyang 4 na taong gulang, kakaiba ang mga ikinikilos ni Precious. Sa salita talaga mag-isa, may kalaro. Kaya siya lang nakakakita. Yung pagsasalita ng bata na mag-isa, normal lang yan. Kasi may tinatawag tayong stage sa bata na merong imaginary friend. Diba? Kung titingnan natin, imaginary friend. Normal yan sa anong age?
Ito, nakalagay dito sa ano, having imaginary friends is a normal part of childhood. Normal lang daw sa bata 'yon. Typically appearing between ages 2 and a half and 3. Tapos tumatagal siya around age 8 or 9. 'Di ba? 'Yun ang typical age. Normal 'yan, yung may kinakausap. Ilang taon na ba yung bata? 'Di ba? Yun dapat isa sa malaman natin. Hindi ano, 'di ba? Nagigalit na kayo sa akin. Sasabihin na naman ni Sir, anong name na ni Sir? Ni Frederick, Sir Frederick. Dami mong alam. Sa gabi naman yan, pag iniiwan din dyan sa loob, nakikipagkwentuhan siya. Lagi na lang namin naririnig, walang kwenta yung mama ko, lagi na lang ako iniiwan yan. Woo! Wow, yan. Alam mo, sa style ni, parang doon naniniwala doon sa kwento ng nanay. Ayun, hindi ko naman kilala kung sino yung nanay niya, pero the way magkwento, parang barbero din eh. Bigla na lang tumatawa Bigla na lang hahagik-gik dyan na akala mo kinikiliti. Doon. may itinuturo Tingnan mo. at tumitig Ina mo. ang mga mata. May mga kalaro daw si Precious na hindi natin nakikita. May special friends siya. At ang mga ito raw ang nagligtas sa kanya. Saan mo sila nakilala? Doon. Taguan nila. Dalawa sila ni Mancha. Mikot-mikot kami. Maliit lang sila. Imaginary friend yan eh. Sa totoo lang, dapat hindi nyo kinukonsinti yan eh. Hindi nyo dapat binibigyan ng attention yan kasi pagka namihasa yan ng ganyan, baka madala niya yan hanggang paglaki. Ako malaki. Matagal mo na silang kaibigan? Apo. Kwento mo naman sa amin, anong nangyari? Natunog yung bahay namin. Mabilis kumalat ang apoy sa kadikit na bahay. Ang kwento niya po sa amin talaga, may mga kalaro siya nung iniwan siya nung kapatid ko. Di naglaro naman siya nung kandila. Nag-happy birthday to you sila. Matcha Kaya naman pala eh. Naglaro ng kandila yung... Tapos, nung nagsimula yung apoy, yun na, tumili siya. Nung lumakas na apoy, hindi na namin siya nakita. Sabi niya, wala na, patay na. Pagsapit ng hating gabi, 4 na oras matapos maapula ang apoy sa buong compound, ay bigla na lang sumulpot si Precious sa bahaging ito. May 2 maliit na bata daw ang nagtago sa kanya doon, sa ilalim ng water tank. Kaya hindi siya nasunog. Tamo, logical, may pinagtaguan siya na nagligtas sa kanya. 'Di ba? Kung sino ang 2 batang ito, siya lang ang nakakaalam. Siya lang nakakaalam. Ano ba sila? Parang tao din? Apo. Sige nga, ano kulay? Tamo, inconsistent yung parang tao din pero kanina mga maliliit na 'di ba? Inconsistent yung ng bata. Puro white. Angel po. Ba nakikita mo pa sila? Opo. Sa kalagitnaan ng interview, bigla na lang natahimik si Precious at may itinuro. Nakatingin ba sila sa'yo ngayon? Kanina. Anong sabi nila sa'yo? Sabi nila, aakyat din ako doon eh. Saan? Creepy nga naman yung sinasabi. Punta daw ako langit. Mayroon ka pa ba bang ibang kalaro? Ang dami. Sabi niya, 5 bata, tapos may isa pa daw silang matandang kasama. Binuhat siya para maitago siya sa safe na lugar. Pasalamat doon sa mga kaibigan yung hindi namin nakikita. Pasalamatan namin dahil sa pagligtas sila sa apo ko. Hanggang ngayon, usap-usapan at palaisipan kung paano nga ba nakaligtas ang 4 years old na si Precious Tabuena sa malaking sunog na tumupok sa tinitirhang compound. Naikwento na eh. Nagtago siya doon sa tangke ng tubig, di ba?
na nakaano doon. Nagdala kami ng paranormal expert Nako, sa si Sigobia. Ito yung ito yung paranormal expert na nagsuri doon sa simbahan na pinuntahan namin ni Pinoy Soldier, na nagalit doon yung mga yung mga tao. Kasi nga pinalabas nito na maraming multo doon, na wala na tuloy nagsimba. sound ng pamilya Flores. Dumating yung kapring, siya mismo ang nagligtas. Kapre. Do yung duwende at saka itong multo na lalaki, nagkaroon rin sila ng role para hikayatin ang nasa kapre, para tulog. So hindi nagmamatch doon sa kinikwento ng bata na kapre. Tapos yung duwende. Ayon sa description ng bata, parang tao din Ganito. Sila yung nagligtas sa'yo. Lolo. Ang itinutukoy daw ni Precious na lolo at kapre ay iisa. No! Tinakda raw si Precious na maging Ang sinabi, angel ang description ni ni Precious angel daw. Si Tony Segovia lang ang nagsabi na kapre. isang albularyo. Kaya ito, Ano na? protekta raw ni Precious na lolo at kapre ay iisa. Itinakda raw si Precious na maging isang albularyo. Kaya ito may proteksyon. Sinasabihan ako nung kapring lalaki. Tanda nito, mga edad 20 sa pataas, magiging albularya yan. At palagay ko, nakikita rin yun ng mga maliliit na nilalang na ganun nga ang naging past lives ng past life ng babae ito, ng bata. Kaya nila hinihimok. Kaya meron siyang protektor. Ayon sa mga psychologist, normal daw sa mga bata naman tulad sa edad ni Precious ang may imaginary Diba? kaibigan. Hindi ko pa napapanood to Pero, diba, normal naman talaga yan. Hindi nakikita. Kumonsulta rin kami sa psychiatrist at parapsychologist na si Dr. Randy Deliosa. Bilang psychiatrist and psychologist, scientific perspective, isipin ko talagang kababalaghan yun. Paano makakasurvive? Think talagang may supernatural. May mga bagay na hindi natin ma-explain. Bilang parapsychologist, naniniwala si Dr. Deliosa na konektado rin sa nakaraang buhay ni Precious ang nangyayari sa Pero ang nito ni Kuya, gusto ko siya si Kuya. Although na may degree siya na isang psychologist, naniniwala din siya sa beyond science na power buhay niya ngayon. Posible bang connected pa siya? Psychiatrist siya no? And nako-connect. Bibihira yan, yung doktor tapos naniniwala sa supernatural. Spiritually. Bukas din daw ang third eye ni Precious at nangangailangan siya ng gabay ng buo niyang pamilya. Posibleng hindi mag-adjust yung bata sa reality, and doon na magkakaroon ng problems emotionally, psychologically, dahil magme-merge yung ibang world at saka yung real world. Cause self-harm or harm to others. Take note of yung strange behaviors. Pangalawa, siguro dapat ipa-consult sa isang child psychiatrist or child psychologist. Para malaman talaga. Maaaring naging proteksyon ni Precious ang mga sinasabi niyang kalaro sa hindi maipaliwanag na pagkakaligtas niya sa trahedyang nangyari. Pero ayon sa eksperto, maaaring magdala rin ng kapahamakan ang pinaniniwalaan nilang tagapagbantay ng bata. Mahirap masunugan ang bahay, pero ang pinakamahalaga ay maisalba ang buhay at ligtas si Precious. At para kahit papaano makatulong sa kanilang pagbangon. Bukod sa iba pang pangangailangan, isang panimulang negosyo rin ang ipinaabot na tulong ng ating mga kaibigan. Ipinagkakaloob po namin sa inyo ang aming Pero alam nyo, na natin to dahil nagbibigay na lang sila ng tulong Pero alam nyo mga kababayan ko, malay mo naman ayoko naman maging close-minded. Malay mo meron naman talagang tumulong diyan kay Precious. Pero maganda rin na both sides ng coin ay tingnan natin. 'Di ba? Kasi
may ano din naman, may scientific explanation din naman, katulad ng sinabi ni psychiatrist kanina, na normal talaga sa bata na may magkaroon ng imaginary friend. Depende na lang kung paano nyo susuportahan yan sa anak nyo. 'Di ba? Kung paano nyo uunawain. Kasi sometimes, no, ang nakikita ko risk diyan, due to kakulangan din ng kaalaman ng magulang, pwede nilang konsintihin kasi iyan na papaniwalain nila yung bata na talagang meron siyang kaibigan kahit wala naman, kahit nasa period siya ng ganun sa pagkabata niya, 'di ba? Kaya dapat talaga mas maganda, mas maging makatotohanan pa rin tayo Kasi alam mo, kahit na sabihin mo na skeptic ka, kung talagang may supernatural yan, malalaman at malalaman mo. Huwag tayong autopaniwala agad sa isang bagay. 'Di ba? Kaya kahit hindi ka naman maniwala, kung talagang kababalaghan naman talaga yan di kababalaghan yan. 'Di ba? Hindi naman masama 'yun na maging mapanuri ka muna Ang abnormal, yung bigla ka na lang naniwala nang hindi mo naiintindihan ng isang bagay. 'Di ba, mga kababayan ko? Anyway, so yan lang po ang pag-uusapan natin ngayon. Medyo nagmamadali ako kasi may lakad ako. Magandang gabi po sa inyong lahat. Bye-bye.